Whew, here we go. Let's go, NMAX. Let's do this. Nag-take off tayo dito sa Ginubaran, Albay ng 3:45 AM. And this is it, guys. Ito na yung araw na kung saan uuwi ako ng Cavite. Brief history lang din. Totoo lang, maglilimang buwan na ako dito sa Bicol dahil sa natamo kong aksidente last March 18, 2024. At nag-cause yun ng pagkabali ng aking buto dito sa aking kaliwang collarbone, clavicle, at saka dito sa aking right forearm. So technically 3 buto ang naputol sa akin. After ko ma-aksidente ng March 18, na-operahan ako ng May 22 na kung saan after 2 months. And then nung around August 15, 16, 18 ganyan, yun na rin yung time na na-realize ko na nakakapagmotor na ako. At the same time, eto na, magmomotor ulit ako pa uwi ng Cavite. Marahil pwede nyo isipin, di ba? Bakit pa ulit ako magmomotor? Bakit pa hindi na lang ako mag-commute? Etc. etc. Siguro masyadong kakaibang dahilan to. Pero for me kasi, iba pa rin talaga yung feeling na nakakapagmotor ka. Iba pa rin yung feeling na nasa dugo at passion mo yung pagmomotor. Kaya ganoon na lang din talaga yung eagerness ko na makauwi ng Cavite nung nakamotor. Pero syempre na-realize ko rin yan, guys. Na-realize ko rin yung part na oo, ba't di na lang ako mag-commute pa uwi ng Bicol. After na aksidente ko, doon ko lang din naisip yun kung tutusin. So to be perfectly honest lang talaga. Pero wala eh, nasa dugo ko talaga yung pagmumotor eh. Kaya kung hanggat kaya ako magmotor, magmumotor ako. Parang hindi na mawawala sa buhay ko ito. I don't know kung maintindihan nyo yung explanation ko na yan. Pero yun, ganoon na lang din talaga. Ganoon na lang din talaga yung eagerness ko na makapagmotor o uwi ng Cavite. At sa pagbalik ko dito, nakamotor ulit ako. Pero I learned my lesson na. Nasabi ko rin dati na masyado ako confident pagdating sa pagra-ride pauwi dito sa Bicol. Compare ngayon na sa totoo lang, kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ayoko na ma-aksidente. Good thing din to na may kaba akong nararamdaman para hindi ako maging overconfident. Kasi yun yung isang reason kung bakit ako na-aksidente. Masyado ako naging overconfident. Na tipong babiyahe ng walang riding gear, porket maluwag ang kalsada, magpapabilis ng patakbo, at kung ano-ano pang reason. Pero ngayon, takbong ano na lang talaga, makauwi ng ligtas. Kasi yun din naman ang pinramis ko kay Casey. Kaya niya rin ako pinayagan na umuwi ng Cavite ng nakamotor. Kasi yun ang promise ko sa kanya, kako, uuwi ako ng Cavite ng buo at babalik ako dito sa Bicol ng buo rin. So ayan, pasensya na kung medyo mahaba ang ating intro. Ibang feeling din kasi talaga to. Napakalaking achievement para sa akin to nang makauwi ng Cavite after ng aking matinding aksidente. Ito na, after 5 months ng aksidente ko, mag-long ride ulit tayo pauwi ng Cavite. 2 hours later. Yo guys, update lang. Dito na nga pala ako sa Libmanan. Hindi na ako nakapagkabit ng aking action camera kasi mula sa pag-stop over ko sa may Kamsur hanggang makarating dito is nag-uulan. Ngayon nag-stop over lang ako guys para ipakita sa inyo yung pinangyarihan ng aking aksidente. Ayan. Ayan yung lubak na iniwasan ko. Yung part na yan. Tutusin yung motor ko na gamit ko na CB150X, dadaanan lang yan eh. Dahil sanay akong umiwas sa mga lubak, kahit na medyo maliit lang na klase ng lubak, iniiwasan ko. Ayan. Iniwasan ko to, tapos dito ako dumaan na hindi ko namamalayan na meron palang paparating na motor. Pababa kasi yan guys, di ba? Doon ako galing, habang umaakit ako dito pataas, hindi ko napansin na meron na palang motor dyan. Kaya yung visual ko noon, hindi ko namalayan na meron pa palang papasalubong na motor sa akin. Isa pang gusto ko i-clarify guys, kung mapapansin nyo, may dalawang solid white line dyan. Dito kasi sa Bicol, hindi na-update kapag nagro-road widening sila. Kung tutusin, dapat itong white line na to nandun na sa dulo eh. Wala na yan eh. Dapat ano na yan eh, broken white lines na yan eh. Kaya sa mga nagsasabi na parang ba't daw ako nag-overtake sa solid white line, etc etc. Dito kasi sa Bicol guys, may mga road widenings na hindi na na-update yung road markings. So yun, gusto ko lang i-clarify sa inyo. Hindi muna ako mag-vlog or magkakabit ng camera kasi magpo-focus lang din muna ako sa biyahe. Maulan-ulan din kasi yung papansin nyo, may makapal na ulap dun. Para sigurado, update na lang guys. At eto na nga guys, since wala tayong nakakabit na action camera, i-utilize na lang natin itong Insta360 na pinairam sa akin ni Casey. Ganun pa man, habang binabaybay ko ang lugar ng Ragay,
ina-expect ko na malubak dito. Since malubak nga ang part na to, mabagal lang din ang takbo ko para safe na rin. Especially 5 months din ako hindi nakabiyahe sa lugar to. Pero sa ngayon, mas worse siya kaysa nung huling biyahe ko. Maliban sa nag-uulan, lumalim din yung mga lubak na dating parang simpleng potholes lang. May isa pa nga ako dito nakasabay na parang hindi niya kabisado yung lugar, nagharurot siya sa part na malubak. Dito rin kasi sa Ragay sobrang delikado, especially kapag hindi mo kabisado. Unpredictable din yung mga lubak na nagsisisulputan sa lugar na to. Kaya kahit na ilang beses na akong pabalik-balik ng Bicol at madalas dito ako dumadaan, hindi ko pa rin nire-risk na magpatakbo ng mabilis sa part na to. Kasi nga yung mga lubak dito is kala mo parang mga kabote na kung saan-saan na lang nagsusulputan. Dito ko rin pala naranasan yung safety feature ng aking Yamaha NMAX. Hindi yan nasa video, pero may mga times na kapag dumadaan ako sa kurbada at may nadadaanan ako madulas na klase ng kalsada, sample na lang yung mga parang patchy ng kalsada. Yan, once na dinaanan mo yan, possible kang dumulas. At the same time, may ilan na akong nadaanan na ganun. Good thing na lang din, merong safety feature itong Yamaha NMAX. Meron siyang traction control na kung saan kada dumadaan ako sa madudulas na part ng kalsada, instead na bumagsak ako, parang ang ginagawa ng motorcycle or ng traction control is kung saan yan tinatayo yung motor na gamit ko. At the same time, parang kina-cut off niya din yung engine para umangat yung motorcycle na gamit ko. Hanggang sa nung nakarating na rin ako ng Tagkawayan, dito ko naramdaman yung sobrang katagtagan ng kalsada na to. Actually, habang binabaybay ko tong Tagkawayan, sa totoo lang masakit siya sa kamay. Nung dating hindi pa ako naoperahan or nung dating buo pa yung aking kamay, specifically yung forearm ko, may nararamdaman na akong sakit dahil sa tagtag ng kalsada. Mas worse ngayon kasi kakagaling ko lang sa opera, at the same time, may bakal na rin yung aking forearm. Good thing na nga lang din, na-upgrade natin yung suspension netong aking Yamaha NMAX. Yung rear suspension, pinalitan natin ng KYB, kaya medyo smooth na siya compare sa stock. At the same time, yung front end naman or yung front shock is naparepack na rin natin para hindi na rin siya ganun katagtag. Pero still, kahit na na-upgrade na natin yung suspension, may nararamdaman pa rin ako sakit. Kasi ibang klase talaga yung kalsada dito sa Tagkawayan. Parang literally adventure bike na or yung mga motorcycle na may electronic suspension ang hindi makakaramdam ng tagtag dito sa Tagkawayan. 82 kilometers later. Dito na tayo sa may Tabugon. Going to Gateway to Bicolandia na tayo. Muntik ko nang hindi kayanin yung tagtag dyan sa may Tagkawayan. Ang sakit sa kamay. Pero still yan, after 5 months nang hindi natin nakapagmotor, eto, makakapunta na ulit tayo dito sa Gateway to Bicolandia. Pa-picture lang tayo doon, biyahe na ulit, pauwi ng Cavite. Time check natin is 8 AM. Umalis tayo sa Ginobata ng mga 3:45. Halos 4 hours na rin tayo bumabiyahe. So far, itong kamay ko, hindi naman siya masakit nung nasa Bicol pa ako. Pero nung dumating na ako dyan sa may Tagkawayan, kung saan matagtag ang kalsada, yun, ramdam na ramdam ko yung tagtag. Medyo masakit din siya sa kamay. Ang ginagawa ko, kapag napapadaan ako sa mga lubak, nagbibitaw ako ng throttle. Hirap din ako makapag-brake kasi sumasakit ulit yung daliri ko. Kasi pag nakahawak din pala ako sa handlebar, ayan, katulad yan, tapos dumadaan sa lubak, masakit siya sa kamay. Parang buong puwersa ng motor, yung tagtag ng motor, napupunta sa forearm ko. Pero yung mga ganitong klase kalsada, okay lang. Pero yung mga tagtag talaga, yung laro ng laro yung suspension, yun. Good thing na nga lang din, na-upgrade na yung suspension natin. Park muna tayo sandali. And then picture. Eto na, going to Calawag. And sa amin ng tropa, malubak daw dito. Hindi nga pala alam ng nanay ko na uuwi ako ng Cavite ng nakamotor. Ang alam niya, or ang pinaalam ko kasi, co-commute ako. Hindi ko talaga mapigilan. Hindi ko mapigilan na hindi magmotor. Hindi naman, ano rin naman ako. Safety na rin talaga ang pinapairal ko ngayon. Especially kapag ganitong long ride. Hindi na ako tulad dati na parang may hinahabol na oras, may binibit na oras, ganyan. Actually kanina nga may sumasabay sa akin na NMAX. Usually kapag ganun, hindi naman sa pinapatulan, pero parang pumipacing din ako. Pero ngayon Pinauna ko na lang siya kasi nga ganun din naman eh. Di naman ako nakipagkarera, wala rin naman ako hinahabol na oras. Importante makauwi na ng safe at makauwi na ng buo.
walang aksidente. And speaking of aksidente, yung nangyari sa akin na may nakasalubong ako, tutusin, hindi ko na-predict yun. Hindi ko na-predict yung part na yun. Sa right of way ko may sasalubong, tulad ng explanation ko kanina, napataas yung kalsada. So ako naman, i-expect ko, syempre, ang magiging iiwasan ko lang yung mga naka-stationary na sasakyan, stationary lang na kung ano-ano, hindi yung maandar. Kasi late ko na rin talaga siya nakita nung nakaiwas na ako sa lubak. Hindi ko naman kasi akalain na may magka-counterflow pala doon sa part na yun. Siguro na isa pang factor dyan, pagka wala ng kanyang headlight. Kasi yung motorcycle na gamit nila, walang headlight, walang ilaw kumbaga. Kaya nga ginawa ngayon yan at ni-required ng LTO na kailangan naka-always on ang headlight nyo. Always on ang headlight ng isang motorcycle is because for safety, para madaling makita, especially ng mga four wheels at kung ano-ano pa. Kasi pansinin nyo kung nagdadrive kayo ng sasakyan, tingin kayo sa side mirror, tapos pag nakita kayong motor, di ba lagi naka-ilaw yung headlight nila, indication na nandun sila kumbaga, dagdag visibility kung tutusin. Ngayon, kung may nagka-counterflow tapos nailaw ako nakikita sa dulo, syempre i-assume ko may nagka-counterflow, di ba? At least makaiiwasan ko siya kung sakali. Kaso wala. O sabihin na natin tirik na tirik yung araw not time. Ayun na nga rin, isa pang reason. Sa tirik ng araw, nakatinted ako na lens dahil masakit ang aking mata kapag hindi nakatinted ang aking lens. Tapos wala siyang headlight. So ayun. Ayan na nangyari. Tapos may mga nagsasabi ako daw ang bumangga, etc. Hindi na factor yun eh. Hindi na factor yung sino bumangga or what. Unang-una pa lang, wala akong mababangga kung walang nagka-counterflow. Yan. Wala nagka-counterflow, may bangga na mangyayari. Di ba wala? Yun lang yun. Ganun kasimple lang yun. Sa 6 na taon kong pabalik-balik dito sa Bicol, wala akong narelasang aksidente kasi wala naman nagka-counterflow. Ayan, may isang beses na nag-counterflow, natsempohan ko. Ano nangyari? Di na aksidente kami. Yun lang yung point nun. But anyway, nandito pa rin tayo sa Calawag, patintero sa lubak. Focus na lang din muna ako sa biyahe. Kaya balita na lang kung ano man sunod na magaganap. 3 hours later. Gasap muna tayo guys. Actually may 1 bar pa after ng 232 kilometers. Pero papa-full tank na rin ako dito. Tapos compute natin kung ilang kilometers ang mako-consume. Pula boss, full tank. Kaya pa ba 320 boss? 320. Thank you. 320, compute natin. After 5.6 liters, i-divide natin yung total distance sa 5.6 liters. 232.5. 232 divided by 5.6. 41 km per liter. So, matipid din siya kung tutusin. Ang pacing natin 80-80. Anyway, sana magtuloy-tuloy na tong good weather para kahit paano makauwi tayo sa Cavite nang hindi na nagkakapote. So, update ko na lang kayo ulit, okay? So, ano yun, nalobat ako guys. Hindi ko na napakita sa inyo yung pagbaba ko dito sa Zigzag Road. After ko dito, ano na, dire-diretso na to. Direktahin ko na to hanggang Cavite, hanggang bahay. Kasi yan, gusto ko na rin makauwi. Miss na miss ko na rin yung lugar na yon. Tapos yung mga pusa namin, tagal ko na hindi nakikita. Yan, pagbuwi ko, yakapin ko agad yung mga pusa na yun. Sana kilala pa nila ako. Kilala pa ako nila Cleo tsaka nila Queen. Ang last na magiging update ko na lang siguro is kapag nasa may Cavite na ako. Kasi sa totoo lang, to be perfectly honest lang sa inyo guys, parang nahati kasi yung focus ko. Nahati in a way na habang nagsasalita sa inyo, habang nagva-vlog, hindi ko namamalayan na nandito na pala ako. Alam mo yun, yung parang ganun. Whereas kanina, nung hindi ako nagva-vlog, hindi ko iniisip ko anong sasabihin ko or what. Nakafocus lang talaga ako sa kalsada, nakafocus lang ako sa biyahe. Hindi ko nga namalayan kanina habang nagva-vlog ako dun sa may Calawag. Hindi ko namalayan na malapit na pala ako sa sa part na malubak-lubak. Focus na lang muna ako sa biyahe ko. Anyway, status update regarding sa aking kamay so far. Clavicle, kahit pa paano, wala akong nararamdaman na sakit unless malubak na matindi. Sa kamay ko, mostly daliri ko, medyo masakit na rin siya. Siguro dahil kaka-apply ng brake, ganyan. Actually, one finger na nga lang din yung ginagamit ko sa pag-brake. Yung wrist naman, so far wala naman ako nararamdaman. Parang normal pa rin. Ang masakit lang sa akin, daliri, tsaka yung palad. Pero yung mismong buto, yung mismong bakal, good thing wala naman tayong nararamdaman na kakaiba or masakit. But yun nga, mula dito mga 3 hours pa ang biyahe hanggang makauwi ng Cavite. So bali-balita na lang guys kapag nasa may Cavite na ako, okay? 10 seconds later.
Namiss niyo ako? Ha? Namiss niyo ako? Namiss... Queen Queen! Hindi niyo ako kilala? Ha? Ikaw? Saan ka pumunta? Hmm? Hmm? Kita Queen Queen! Ikaw Queen! Ikaw! Nandito! Bango mo! Bango, hindi ka pa naligo! Hindi ka naligo! Ay! So good to be back! Feels so good to be back! Grabe! After 5 months, so mag-aayos muna ako ng kwarto kasi medyo magulo siya ngayon. Anyway, ito ang tapusin ng vlog. Maraming salamat sa pag-like, pag-share, maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out. Solid. Ay, naiyak ako.